Broadcasting live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras alas 3:03. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay o naghupay sa kagulanan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya si Frank Mendez. May hapon para sa ato bagasok kintig paminaw, kumusta kamo karong adlaw nga Biyernes o katapusang kining episode sa atong pagpadagan sa programang Nuda Biritas. So may hapon kaninyo. Kumusta man ang atong mga suki nato kaniadto pahantod karon nga nilahutay sa pagsunod dinhi sa Radyo Ultra o karon bag-o na gikan sa Radyo Ultra paingon na dayon sa ato ang Gold Radio FM na kini matultulan ninyo ni pinagi sa pagdaya lamang 103.9 MHz FM. Ha? Atong timanan o pwede bang i-share ni sa imong mga amigo, mga amiga, mga barkada, silingan para mudaghan ta kay daghang kayong na baguhan ini. In fact, daghan pa sab ang wa pa makatultol. Usa sa ako mga amigo, wa siya makaako, asan may magkita personal, dito siya sa akong anak nag-ingon nga, nawala man ang programa nga Nuda Biritas ni Sir Frank. Na utro sa itong ako na, kuha kay balo nga, di bali na may. Pag-ina na kuha akong anak, di bali na, FM na, ha? Mo ba? Oo, sabay. Business trabaho, way panahon sa pagpaminaw. So, this time ako nag-i-share para matimanan ninyo. Aro ma-share sab na sa inyong mga amigo, no? Aro nga mudaghan mo katag kita, o pagpangandam nga aron nga pagpadako na dayon sa Gold Radio sa FM band diin nunta sa pagasulti dili na kayo dako nga tungas, no? Kini mura man ang kuwang na mo ang among pagpakusog sa atong signal na apay mga maisip na to nga mga kakawangon ug wati lang makompleto ang tanan. Gani kung makadawat ta og feedback nga naminaw sila sa lagyo nga mga dapit kana siya Facebook o nakasunod siya sa programa sa Gold Radio sa 103.9 no 103.9 MHz FM. So ako magpasalamat lang yapon kay lugot sila sa pag-locate og asa ta. So niara ta, no? Muna nga i-share kani sa ato mga kagalaan, ha? Munang importante. Now, madawat ta sa atong mga pangutana, no? Mga pautana pinagi sa text sa 0917-704-3210. Okay? Mudawat sabta, ako sublayo ng contact number para masuwat ninyo. Mudawat ta sa pangutana sa text pinagi sa 0917-704-3210. Okay? And so, niata sa Facebook at the same time. Mudawat sabta sa inyong mga pangutana pinagi sa ato sa Facebook. So, I hope nagakasinabot na kita. Unya, ang ato mga sukintig paminaw sa lakyo nga gusto nga magpadangat o pangutana, kining mahimo nga ipagi ninyo sa text o maabot man ang galing, mahimo makaya ninyo. Mahimo po ipadala pinagi sa suwat, sa kuryo. Anto silang gina, kay dugay gina siya moabot. Ganong atong gituyo ni nga katong mga tagalagyo atong dawaton ilang pautana. Kay primero, sagad sa mga mangutana maedad. Dili kay sila makadanggol-danggol tugsok na ng ilang nga cellphone.
Ikaduha, wa nila maandi ka ng pagpagi sa Facebook, etc. etc. No? So dirita sa sayon kung makaya via cellphone 0917-704-3210. Okay? And so katong dili gyud isuwat, no? Iwiris-wiris niya dia sa papel kung sa bisan og likod sa kalendaryo. Mas gwapo pang papel sa kalendaryo ba? Baga pa, no? Oo. Baga pa. Gisi lang na unya day butang inyong mga pangutana. Ako dili ko particular sa unsa diha. Basta kay ma-deliver ninyo, marilin ninyo ang inyong mensahe para dinhi sa atong programa sa Nuda Veritas. Alright. Naapo tay YouTube channel. Okay? Ang YouTube channel sa Nuda Veritas, pwedeng ma-open ninyo ning musunod, no? Nuda Veritas CDO. Akong balikon, Nuda Veritas CDO. Okay? So pagtuplok ninyo diha, magawas na dayon ang tanan gipang post ni JC diha sa atong programa nga Nuda Veritas. Magpili lang mo. Amo ni gituyo so that katong nagapadala o pahutana di sila makadungog. May gigayon sila sa pag-review ug unsay atong explanation dugtong sa ilang gipadangat ka pangutana. Okay ba? Murag okay, no? Nana ang atong pamaagi. Di na lang ko mag-imbitar ninyo nga, oy, paki-subscribe, mauwaw mo ko kay basin og magkaingon mo nga kinigido, kini-immunitize yun ni Frank, kini kadugayan ka na iyaga, Nuda Veritas. Ako, wag ko magkunahuna. Niya na. Ang ako lang makatabang ta, in a form of information, diha ka ninyo. Ako po, gapang hinaot, nga sa kadugay na nining atong Nuda Veritas, daghan mong natunan. Nakakatun mo. Mo gina akong concern. Kaya anugon kayo ni atong laway nga panglagpot, unya dayon na dili nyo pakabanon ang akong istorya diha kaninyo. Paminawan ninyo. Muna nga, para gyud nga sayon o bandunduman nyo ang tubag sa mga pautana. Ako estilo illustration kung mahimo, no? Narasyon. Para pagpasabot, detalyado. Para pagpasabot og masabtan ni kay sagad sa mga pautana baya, mag-iso na to nga mga mayukmok ug mga panglantaw pa. Labi na ko ng atong mga pangutana may kalabutan sa pamalaod na to sa pagkakaroon. So, dili tanan sinati og hanas sa atong mga pamalaod sa atong kadaplinan sa pagkakaroon. Diba? So, kami din sa Nuda Veritas, gahuna-huna sa mi nga, bisan gamay. 1% or 0.1%. Makatabang kami, pinagi din sa atong programa. I hope nga nakuha ninyo, na sabtan ninyo na. Ha? O sige, ang contact number, ako balik kon 0917-704-3210. Kana para sa text niya sa Facebook na agyapon. Okay. Ang una na to, murag nakalimot ko, I think the last topic nga atong giskutan itong last meeting, maong may tungod sa unsa man ni Pacto de Retro Sale. Pacto de Retro Sale. Kanang Pacto de Retro, dili na binisaya, Latin term na siya. Ang atong kakasabtan, sagad, common term nga atong magkakadugan, maraming sale, Pacto de Retro Sale. Kung imo ng illiteral, pagsabot, madunggan ninyo, Pacto de Retro Sale. Amot ipasabot na nga imong ibaligya, ang maong propiedad, nga to sa buyer. Pero nagsabot mo, nga ikaw, puy mo palit o balik sa maong ibaligya na propiedad. Iyon na pinakasimple ka na. Daghan sa atong mga kaisunan ang dili kayo familiar ni. Pero gapangitabo ni sa kinabuhi sa tao. Gapangitabo. Kaya ang sagad ko na itong madugan, contract of sale or contract to sale. Di ba? Absolute deed of sale. Mga sale diha.
Muna sagad na to badunggan. Pero in truth and in fact, dunay mga kalainan. Pacto de retrocel. Akong ipasabot diya kaninyo. Kung panalitan ikaw seller, kanya na ay buyer, nasabot mo, o nagkakasenabot mo, nga, baligya ka sa maong real property ngadto kang huwan. Kanya, gingnan nimo sa huwan nga for a period of 2, 3, or maybe 5 years. Sigon sa inyong sabot. Nga maingon ka na dayon nga, pag-abot sa 5 years, ako ning paliton pagbalik. Okay. Kung moingon ang buyer, wala problema pare. Good ta. Di ba? O sige, ako'y palit karon. O niya, huwatan ako nga mahuman kini nga 5 years or 3 years. O niya, imong paliton pagbalik. Kana pare, akong paliton pagbalik. Okay. What is now the term of the sale? It is dominated with pacto de retrocel. Diya sa pagpreparar sa sale or contract of sale or absolute deed of sale, naagi dito, nakapatong dito, pacto de retrocel. Basta magsabot. Lahi ang istorya nga takulahaw lang mabutho di sa mga tabangan kay paliton pagbalik ang mga property pero wala sa sabot. Is that valid? No. Wala. Absolute na nga sale. Kay wa man mabutang dito ka pacto de retrocel. Di ba niya pacto de retrocel. I hope kasinabot na kita ni anak. Ani apay lain. Ako na ning gisubli-subli istorya. Ang tax declaration wa magpasabot nga ikaw ni tag-ESU ta. Tiya, sa madedehibot ipasabot na ay tax declaration ako, Frank. Kunya nga nung ingnon man ko nga dili na ako Sir, maunang balaod. Kung nagupot ka og tax declaration, oso karon, labi na, dinis ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Dili ikaw mo'y tagaya. In possession ka lang sa mong property. Natural mo, bayad ka sa buhis, anso, mulukat ka og tax declaration, tungod kay ikaw man ang nakatungtong sa mong yuta, di man imong silingan. Layo ba na ito diha nga ganahan kay sila lukat sa tax declaration? Kailan pagtuo, titulo na kana. Dili na siya titulo, sir. Dili na siya titulo, ma'am. Nagapamatuod lang nga kana nga portion sa yuta nga imong gilukatan og tax declaration. Kamo ang nagapahimulos. Lahi kana sa titulo. Possession lang na siya. Klaro kayo ubos sa itong balaod. Possession will never amount to ownership. Nakaposes ka lang. Nakaposes ka lang. Pero kanay mong possession panalitan. Taod-taod ang panahon. Mahimo bang mahimo ang mao nga yuta? Anong dili man? Kung inyong gitiman-an ang ato ang paghiskot ni ini sa nangaging episode sa atong pagpadagan sa programang Nuda Veritas, masabtan ninyo. Dali ragay ng masabtan. Bidahag yung giyod katong titulado nga yuta. Kay di ka na giyod sana mapurisyo pa. Bayad ka lang sa imong buhis. Muna ang kalayaan na ang diferensya. Timanin na ninyo.
Pare, nag-ingon man pare si Frank nga, kana ding tax declaration pare, dili di ka na titulos yuta. Tinuod na pare, dili na titulos yuta ang tax declaration. Tiban igin na ugmayo. Okay? Igam pa. Kakapigod ta. Kunya, palit po si MJ og cheese bread, lami kayo. Gahago ni si Gisig adto dito sa layo kay para makapalit og gwapo nga cheese bread yun. Humul-humul nga cheese bread. Salamat kayo, amigang MJ. Kompleto ba? Oo. Alright. Gikan ni Buraska Bataa, Nuda Biritas. Hi Sir Frank, unsay akong legal nga buhaton kung giaksyonan ko og dispal ko, pero dili tinuod. Walay kaso, walay crime. Walay crime. Kay murag wa gud madayon. Wa gud madayon. So walay crime. Ang imo lang badugo nimo imong kanang action og dispal ko sa buhang pare kining itong buhata kay ko man to problema to, makasupak kita sa atong balaod o mahinaykan ko nimo og ilad, madispal ko, makadispal ko ka, na sumbong ka gin ako, magbasol ka. Di ba? So, wala man no? And so, wala crime nga nahitabo. Okay? Si Buraska Bataa, akusahan ko og dispal ko pero dili tinuhod. Ay, kuan kuan ni kaning gabot-buhatan ka lugar nya dili tinuod. Dili na sad na siya maayo. Malisyoso na kana nga tumog og tuyo niya. False accusation silbi. So dili na siya maayo. O unsay akong legal nga buhaton nga akusahan ko. Kung argibyado ka gyud, ang imong pagabuhaton mo sumbong ka. Sumbong ka og kuan, damages. Kay mura og nabinuangan ka, gitinuntuhan ka. Pero abi di ba kanang ina na nga mga panghitabo paybaon ta lang ka. Mura og kanang sa akong tanaw, hago ba? No? Costly at the same time. Kanang ingon na. Mag-file ka pa og sumbong. Na, para nga mo prosper ang imong kaso, magpalaban ka pa og abogado. Aron nga imong luson lugar, ang imong salbahon nimo, ang imong mga kauaw nga imong na senati. Or katong gusto nga magbuhat o krimen diha sa ibuhang. Maagi patas piskaliya. Di ba? Ang gasto, istoryahan lang na. Istoryahan. Okay, nalasige, kadyot na ha. Ano na ko, naabay laing nga pangutana. Laagan nga angkol. Nuda Berita, Sir Frank, pwede ba ko mo file o kaso batok sa kumpanya kung wala ko nila yatagan og due process sa ako ang termination kay na-terminate ako igsuon tungod sa duha niya ka late. Now, as to the question of due process, kining nga katungod sa katao dili kinanglan i-deny. Constitutional right kini sa usa ka tawo nga mag-invoke sa due process. So kung panalitan summary ang pag-dismiss kanimo, walay seremonya, wala paminawa ang imong side, that is illegal. Questionable ang iyang gibuhat. Questionable. So, nanagbay na, kung argibyado ka gyud, pwede ka nga mudangop dito sa kanang SINA, Single Entry Management,
sa Department of Labor and Management ug didto nimo isumbong ang imong mga bagutbot, ang imong mga claims. Nag-terminate ka without due process. Sa tanang mga aksyon, ilabi na sa mga butang asama nini, even Jesus Christ, di man nagsugod ang ato ang invocation sa due process. Ilansang sa krus, wa pakaban na ang iyahang mga gipanulti. Wala paminawa. Tungod na, ang atong mga magtutuon constitutionalist, sa nanglabay mga kapanahunan, may ila sa kaminundanon sa due process. Hinungdan nga kanang mga butanga, gitisok, kiswat sa ato ang batakang balaod. And no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process. So kana lang, pwede nimo i-invoke ang right of due process, diya kanimo. Diya kanimo. So pwede ka magpadangat og reklamo. O sigurado ko paminawon yun na imong side. So doon ka lang dito sa opisina sa Department of Labor. Unemployment. Then dapita sa uptown, no? Na ang opisina diya sa Duli, na ang opisina diya sa Sina. Iyagyag ang imong mga concern para ipatawag ang employer nga nagtangtang kanimo, nag-terminate kanimo without due process. Na ay mga termination nga legal. May bawaan nimo. Gawas nga i-observe na to ang due process. Limitado ang mga rason ay pa na to i-terminate ang pagpanarbaho sa mga empleyado. Munang gitawag sa balaod ubos sa ato ang Labor Code of the Philippines nga authorized causes. Naglakip na sa termination sa ato ang mga trabante. Pero naa sila due process. Ang due process na paibaon sila. At the same time, paibaon po ang Department of Labor and Employment sa intended nga termination sa mga empleyado 30 days before the actual date of the termination of the employees. So naagi ng due process. Dili pwede nga kalit-kalitan ta. Dili pwede. Okay lang kung way magmulo, way magreklamo. Pero kung makalitan man panalitan, wa lugar makabantay. Muna nga, muagita sa insakto nga proseso. Okay? Kadyot lang ha. Dirita sa lain, no? Buras ka bataa. Sa ako legal nga buhaton nga giakusahan ko og dispal ko pero dili tinuod. Nabasa ko na ni sa pelain dire. El Guerrero John Macas Noda Berita. Sir Frank, ako igsuon ba? Naka 2 years na siya sa pag-ibig. Hulog. Pwede na ba kaha siya makakuhag balay sa NHA? Biya pag-ibig? Ang best remedy ni ide, udool ka mo, bisita ka sa pag-ibig. O mag-inquire ka tanan dito, kung panalitan pwede, i-comply mo lang ang tanang mga requirements. Okay mo man ang programa sa pag-ibig, paghatag o balay. Dili hatag, dili hatag na i-amortization nga ipaningilgikan mismo sa mga membro o mga aplikante. Dili na sa yon, no? In fact, ang pag-ibig may baon ninyo. Usan ni sa mga ahensya sa gobyerno na nindot kayo ang ilahang serbisyo efficient. Ang style nila sa management murag pribado nga corporation. Muna nga kung imong tanawon ang performance sa pag-ibig, usan ni sa top
performing government agency sa nasud sa Pilipinas for being efficient in the management. In other words, lahi ni sa uban, professional ang ilang pagdeal. Pagtanaw nila nga naay problema, balibaran ka, di ka pala umon. Pagtanaw nila nga pwede ka, okay, ihagad ka pa nga mag-loan. Labi na kung makabayad ka. Ako experience ko ni. Ako ng anak nag-loan, housing. Nahuman na yung bayad. Pag human og bayad, kapadadaan siya og suwat. Nga pwede siya mag-loan o niya i-process within 5 days, i-release ang maong loan. Siya inay gihagad. Hawa mo niya bali-bali ha. Kanang mag-loan, magbayad ba ka? Gawas og tiway. Basta, hununaan po na itong maayo. May ni sila, no? Ilabi na kung magpakita ka sa nga, maayo kang client. Kung maayo kang client, okay kayo. So, kiniin mo ha, adtuin dito sa Pag-ibig. Na may opisina na to sa Pag-ibig sa Carmen, kung wala ko masayop. Naasa tayo Pag-ibig. Oh, tama. Pag-ibig nasa Urorama, Carmen. Diba? Nya dayon ay Pag-ibig. Oh, dito sa Kitkay. Nasa Pag-ibig, diyan napita sa JR Burha. Bida ka ng Pag-ibig, no? Sugod lang na sa upat ka mga empleyado o tulo ba to? Nya din ako malimtan ang primerong manager diha. Ang primerong opisina nila diha. Na diha Divisoria. Kanang utanganan og motor bitaw, taas sa Dismart. Unang ilang opisina primero. Ang ilahag manager, regional manager kanadto. Di gina ko malimtan kay uturo po to sa Frank kung gusto ka mag-loan tabangan tika. Oh, salary loan. Naku, pwede ko. Tanaw na to imong records. Pwede ka na. No, ato i-process. Wa ko'y ko ano'y, pirma na lang ko. Ang iyang pangalan, I hope, be, at this time, mag-1 to kaya na ako. Sa ako pang edad ron karon, ako edad karon 45 man, basin og 60 lugar siya. Sabi niya, senior ka magdako, limod ka pag argibyado. Ay ang pangalan, abi ni mo, din ako malimtan. Gumikan siya iyang kabutan o katarong, Telma Repedro. Nagkasiguro na kailan na kay murag dinhim ang gihapon na siguro naka-graduate siya. Okay. May hapon ni ingon pa ni Oliver Ampong Nalwal. Hi Sir Frank. Hi Sab. May hapon ni mo diha Oliver, no? Okay. Hala, padala pod sa inyong unsa may inyong mga pangutana, ipadala atong pahimudsan ang panahon. Mientras tanto di pa ta mo luksog ato mismo sa unahan. Ako sang tan-awon diri sa Pikas kay basin og naay pangutana nga gikan mismo sa Pikas ato pong atibanon. Ha? Sige. Kay di ko gusto ga naay magmahay, na di mag-text. Nagmahay ko nimo Sir Frank. Kanya pang tanon nimo kay gapadala ko wa gini mo basaha. Nana bitaw mura bitaw ga tulisokon ta sa atong hunang-hunangan murag na atay dako nga sala. So ato gining ganiron. Oo. So the last question I tackle iya katukan Junjun Makas. Junjun. Reglahado ang imong kagulingon ay ko palabig inom na ng gabalikos nga halas ha. Maganang ako nga advice diya nimo. Siya lami magod siya Frank. Lami lagi pero madunduman ko magutong usa sa akong amigo nga nadala sa ospital. Na-operahan sa kasing-kasing, ilang gitrace ang cause niyato. Mauna lagi ng inom-inom o energy drink. Sige, salamat kayo. Okay, watan ako. In the meantime, what pata sa lain pa tanagikan sa atong sukintig pabinaw, diri sa ta sa lain nga butang.
Kining parintiga po ni sa akong gisgot ng kaganina. Katong kuan bitaw, tax declaration versus or possession versus titulo. Okay. Kini makalabutan na sa yuta lang gyapon. Kung ikaw nakahupot og titulado na nga yuta, imong pangalan, tanan imong pangalan. Unsay kahulugan niya na? Ang kahulugan na nga wa nay maka pangilabot kanimo. Imo na gyud na. Unya, kung titulado nga yuta, dili subject for prescription. Timanin na ha? Kung titulado nga yuta, palitan karon naa ka sa asan dapita, baungon. Nakasilingan ka ni Ma'am Femondia Panalitan. Titulado na nga yuta. Kunya na ay mga mubuto lang diha na mag-ingon nga, di man imong yuta. Ako man ni. Diba? Kunya, maingon dayo nga, ako may tagian nini. Mga 50 anyos na ko nga pagpanagian nini. Pwede ba siya makabagot-bot ingon na to? Dili, titulado man nga yuta. And according to the law, it is not subject for prescription. Ang subject sa prescription, ang mga walay titulo. Ug makadagan ako ng istorya din kanang way titulo nga mga yuta. Di ba? Nga dunay dako ka posibilidad nga maila pag yun ang yuta. Ilabi na kung nagpuyo ka. By prescription, acquisitive, extraordinary prescription, nakapuyo ka sa untitled nga lote. For more than 30 years, pwede nimo nang ma-invoke o doon na pwede ako nga chance nga mapanag-iya, matituluhan ang maong yuta, pabor nimo. Pero naalay mga proseso. Nga naman, kaya wa may titulo. See? Ang diferensya. Kung doon ay titulo, walay Juan de la Cruz nga magpataka og duol nimo, maingon na ako biya ni wa siya kuyapi. Muna siya ang kalahian. Ayop inyo nang katibanan. Okay, ni apagilain mga tips ni at the same time para sa itong mga suki kadyot lang ha. Ako bang ipang suwat na ko din katong ubang mga yango o mga pangutana. Regardless of the size of the farmland to establish a tenant relationship. Kini, usa ka sitwasyon nga sa mga saop, tenants, ambot na ito ipasabot. Kaya magoy ka pangutana, Sir Frank, kanus ba ako maisip nga tenant? Kaya ako paminaw, mura ba kong saop? O, sa usa ka tag-iya sa luna sa yuta. Gatagan ko og bahin. Pero gamay man to nga yuta. Di man parehan ang atong kadunggan nga gatos-gatos ka hektaryang luna sa yuta. Anso, naagyod, mubutho ang tenant-landlord relationship. Ubos sa balaod sa agrarian reform, mubutho ang tenant-landlord relationship regardless of the size. Ilabi na kung na-establish ang ilang relasyon nga ikaw, ako kag nga tenant, Loy. Oo, mingon po si Loy nga, tinuod ng imong istorya amo. Nya pila ganito ka hektarya ang imuhang giuma, Loy? Siya, makabot hektarya, oy. Makabot hektarya mo day. O, gumikan sa gaboy, sa gamay nga area. And so, questions have raised. Do they have such kind of relationship, tenant and landlord? The answer is yes. No.
Provided nga ito ikapamatuod nga katong atong tenant, siya ang nagtikad, siya daro, mga membro niya sa pamilya, mo ay nagalihok, ikaw na. Nya dahil kung mag-harvest siya, yung patilamon ang iyahang agalon. Saop siya na ng bahay na. Usahay good po, mauban na ang conflict sa ubang kina. Ay mga saop nga, bugoy-bugoy. Sukol o agalon. Ako, kadaghan ako kadawat og mga feedback ingon na gasuklan nilang mga agalon. Ayaw na buhatan ninyo. Kaya diha man ta nabuhi. Part by experience, saop ako, akong papa. Natural, anak ka, saop ka gyud. Mais, dili humay. Pila ra mato ka hektarya? 7 hektarya laman sa siguro to, kabaysan. No. Ubuto na pwede ko na to ilugon kay ang tag-iya sa yuta, maglisod naman og lakaw. Unya, ang iyang yuta tos bukid. Di na siya makalutay o baklay. Pero, buutan yun siguro to akong papa, every time, isip o sa kasaw, paibawon. Siya nga tuwa dito sa ubos. Mang-harvest kami. Kanya malipay na sila. Nga mang-harvest. Kanya sa iyang dadon, nga pasalubog na mo dito sa bukid, usa ka garapong ginamos. Oo. Ay, lami na kaya na, oy. Usa ka garapon nga ginamos. Malos pag yun nga ginamos. Unya, manugon og kabayo aron nga masakay siya. Tuod man, desidido, nakabot gyud. Kabot gyud. So, iyang exercise, iyang katugod, isip po sa landlord. Kami sad nagpaibaw because it is our duty to inform kay mga saop malami. 3:1 o 2:1 man siguro to ang bahin. Duha ka bukag ang amua ang iya isa sa pagbinahinay. Ingon lang na. In other words, dugan na maganing balaod nga agricultural tenancy law, no? Nayuban diha nga wa magsunod sa balaod, sabot-sabot lang, customary selbe. Is that valid? Why not? Kung kakasinabot sila, mo intervenir pa ba ang gobyerno na? Basin pag-intervenir sa gobyerno, paglakaw sa gobyerno, gakagubot na hinoon sila. Diba? So, regardless of the size, for as long as you will be able to establish the relationship between the tenant and the relationship. So, doon na kamoy mga concern, ayaw magduol dito sa kapitan, ayaw magduol dito sa police, adto mo sa agrarian reform, DAR, Department of Agrarian Reform, para proteksyonan ka or kamo. Naiuban diha nga kuwikan sa kadagko nga mga yuta, mga asindero, naigo sila sa Land Reform Program, Comprehensive Agrarian Reform. So, i-distribute ang mga yuta nga ito mismo sa mga farmers. Regulated ang size. And so, ingon na nga mga proseso, mga pangitabo, ang mag-oversee sa implementation, ilabi na kunisgutan ang Comprehensive Agrarian Reform Program, mauna ang Department of Agrarian Reform. Kung ma-establish, pasado ka mo, qualified ka mo manag-iya sa yuta, kaniba saop. Tagaan din mo og Certificate of Land Ownership. Pero na ay mga requisitos dili automatic. Because ang Certificate of Land Ownership amounts to title sa inyong pagpanag-iya sa yuta. Pero magbayad mo sa bangko for 30 years.
yearly, dili monthly ha, yearly amortization. O naa pag holding period, kaya na may uban nga matagaag titulo sa Department of Agrarian Reform, pagkasunod tuig o sunod buwan, ingon sila nga, ato ning ibaligya, kinaan na may titulo na to. Nitugot ba ang balaod nga ibaligya? Anto bag, dili. Dili ta basta-basta makabaligya sa yuta. Timan niya, natay holding period, pahibagno gikan sa gobyerno nga oras nga makapanagiya kag luna sa yuta. Isip usa ka saop na akan ay sort of titulo pinagi sa Certificate of Land Ownership gikan sa DARA. Naay holding period nga 10 anyos. Sa latod ka pagasulti nga dili nimo madispatchar ang maong luna sa yuta sulod sa 10 ka tuig. Kaya kanang uban ko, ay, baw ka na, mana, baligya na dito. Karon bawal. Dili na siya pwede. So, I hope nakuha ninyo, no? So, kung doon na may conflict, mga isyo sa katungod ninyo silbing mga saop, diya sa mga munisipyo natay Municipal Agrarian Reform Officer. MARO. Dili Maro. MARO. So, dito ka lang mag-sumbong. Dito ka lang mag-sugilon sa inyong tagsa-tagsa ka mga problema. Kay areglahon masan mo. Anang gi-assign diha nga mga MARO officer, mga expert po na sila diha. Mga expert. Okay, nalasige kay naapay tay daghan nga mga atong atimanon kining mga napinding na nga mga pautana, taod-taod ni nga pautana. Ako na sang ibalik ang i-review nako kay basig dunay pagabot nga mga pautana. By the way, karong adlaw Biyernes, no? No, katapos ang episode sa programa ni sa semana, ang programang Kalipay nga Mulotay, sama sa ato ang programa usab nga Nuda Veritas. Ako lang sublion nga pwede mo makapadala, pwede mo makatext 0917-704-3210. Akong balikon, 0917-704-3210. Ayaw mo pagduha-duha o hando sa inyong mga pautana. Okay. Kaya lang ha, na nagsinyas man diri si GC nga na ako no'y pautana ni abot. Be, tanaw na to. Okay. Dira niabot na GC. Nuda Veritas. Sir Frank, naayuta na bahin-bahin na sa mga igsoon. Gisukod na sa surveyor. Murane og extrajudicial settlement. Unya giutro sa isa ka igsuon ang duluna. Pangutana, makasuhan ba ang igsuon nga nag-usab sa duluna? Meaning amuhon mo ng duluna gikan sa pundok ultrahanon. Ay may nga kajot, may hapon di sa pundok ultrahanon. Kini nga pangalan mo ng registered name sa ato ang organisasyon. Pangaluhan kini sa atong presidente nga mao si Mr. Leonardo Villarico, atong presidente sa Pundok Ultrahanon. Mag-gold radio man kita, naagyapon kini Pundok Ultrahanon. Dili kini siya pwede matangtang. Gawas nga mao'y handumanan sa atong mga suking tigpaminaw, maosab ni ang registered name na dili pwedeng mawala for 25 years. Kining Pundok Ultrahanon. So, gusto ko magpasalamat sa mga board of directors sa Pundok Ultrahanon nga sa hilom nagapaluyo, nag-support sa ato nga mga nagkalalaing tulumanon nga karon naa na sa Gold Radio. Salamat kayo sa inyong pag-support. Unsa ganitong imong pangutana? Pangutana, makasuhan ba ang igsuon nga nag-usab sa duluna gikan sa Pundok Ultrahanon? I think the other day, do not a similar question may tungod na ini. Now, according to the to Article 313
sa revised penal code. It is a criminal act for anyone and anybody and any person to that effect nga manghilabot sa gitanom nga muhon. In other words, kini mo pagsumbong nga gilabtan ang muhon, pauta na makason bang isuon nga nag-usab sa dulo, na naman na may gisukod-sukod, na sorbing gagahimo, doon na siya tulubagon. Gawas. Kung iyang gibasulan, unya iuli ang dulo na. Kay manubag man siya nini. Tanawan ninyo ang Article 313 sa Revised Penal Code. Alteration of the boundary ang tawag niya. So it is a criminal act na mapiriso ang inyong igsuon kung dili niya iuli ni. Ang masunod, maugad tong official nga sukod gikan mismo sa surveyor. Kaya tuo ko, gibahin na ning maong ngayuta. Pero naiuban gyud nga mamintaha og gamay, basin og para ka nang iha, no? To the prejudice sa iyang mga igsuon nga ni gamay. Pwede ninyo ni isumbong. O, lisod magugayo mga unsa ni mga parente ba, no? Kaya ka doon ay mga maisip ng mga pariente na ay mga kaso nga pwede, na ay mga kaso nga dili. Mga membros pamilya, dili pwede magsinumbungay sa kaso nga theft. Dili pwede magsinumbungay sa kaso nga swindling. Dili pwede magsinumbungay sa kaso nga malicious mischief. Pagutana, nining tulo, apil ba kining gibuhat sa usa ka igsuon nga namintaha siya nga mura og giutro ang dulo na sa igsuon? Ako tanaw wala, excluded. So pwede mo prosper ang kaso. Pwede mo prosper. So mintras na to nga aron nga dili mo dako ang mao nga kaso, istoryahe. And the best remedy nini inunimo kung palitang gibalhin ang dulo na, ipauli sa original nga posisyon at his own expense. Kung dili, magakasuhay mo. Na, kamura po'y maawawan. Gaunay ang mga igsuon. Okay, sige. Thank you so much sa usa sa atong mga suki nga tigpaminaw. Alright, kadyod lang ha. Naapa ba ni? Wala na. Sige. Napamantay oras, pwede nga makatagad pa taog dugang pangutan nagikan sa ato mga suki na to nga mga tigpaminaw. Buhatan na ninyo, no? Mitras santo na patay oras kadyod. Ako lang sang i-delete ni ha. Okay. Aron dili magsapaw to na. Ay i-delete ko na. Sige, padayon pa sa inyong mga pangutana dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon kadyot lang ha. Diri sa tabalik sa ato sa Facebook, silipon ato balik ang Facebook kay basig na dunay lain nga pangutana. Wala. So diri ta sa asa na ganita agricultural to nga problems, no? Alright, diri ta kadyot lang. Niya pagyud. Isog kayo ang mga squatters sa ni pagsulbad. Isog kuno kayo ang mga squatters. Grabe, ang mga squatters bitaw kasagaran mga murag mga isog. Lain sab no paminaw, no? Nga mga squatters sa labi-labi ka isog. Diyot lang ha. Lain pangutana via text sa 0917-704-3210. Sir Frank, yes. Ang akong igagaw
nga laki, 25 anyos, na minyo sa dalaga, 45 anyos. Uy, makapatay ni kay 45 good. Oo. Wala sila anak. Namatay ang iyang asawa, tulo na katuig human sa kasal. Alright. Makapanunod ba ang iyang bana sa bahin nga yuta sa iyang asawa sa pagdalaga pa? Mo iyang pangutana. Og sa balay sa iyang asawa. Kay karon gibawi man sa igsuon, jud lang. Wala ko da. Kay karon gibawi man sa igsuon sa iyang asawa ang balay ug ang yuta. Paminaw, napamantay oras, no? Kini nga property sa imong asawa nga sa iyang pagdalaga. Kano sa ba mo na minyo, pangatan-on ta mo. Kay ang family code lahi na ang provision na ini. Ang family code 1988 nag-take effect kung wa ko masayop. I hope nasayop ko. August 3 of 1988. In other words, diha sa bagong provision sa family code, kining property siya pagkadalaga sa imong asawa, nag-edad of 45 years old nga imong gipakasalan. Maisip nga parapernal or property kini nga exclusive sa imong asawa. Okay. Mientras santo buhi pa mo, kamo dili angay manghilabot sa tag-satag sa ka-property sa bana o asawa. Maglaway kamo. Wa ka mo'y labot. Kanus aman nato mapahimudsan or ang pangutana, maka-enjoy ba ta sa property sa atong asawa is specific? Sa iyang exclusive property or parapernal property? The answer is yes. Maka-enjoy mo kung mipanaw na siya sa lain nga kalibutan. Sa laktor, kini mo pautana, pwede ni mo nga pangingusgan o ayaw i-area. Kay sigon sa balaod, basta na minyo mo, August 3, 1988 onwards, cover ka mo sa bagong provision sa balaod. May tungod sa exclusive property. Ang exclusive property naglangkob sa imong mga kabahin sinulod by gratuitous title. O sa mga propiedad nga bunga sa imong kakugihan, isip usa ka dalaga or isip usa ka ulitao, o kana nga property imo, dili maisip kana nga conjugal property. Kaya ang conjugal property, naglangkob mo lamang sa mga propiedad nga inyong napanag-iyan na acquire panahon sa kaminyoon. Kini, wala pa mo maminyo. Ilabi na si wife. And so therefore, exclusive property. Karon ka namatay na, automatic nga ang manununod maong bana. Bisan ugwa pa'y anak. Bisan ugway anak. Kanabalay, kung ipamatuod nga ang gagasto na kwartahin naguan sa asawa nimo, ang imong mga bayaw o kinsa diha, walay katungod nga manag-iyan ni anak. Kinahanglan imo na i-prove. Kano saaman mo nagminyo? 1988, dugay-dugay na mga 30 plus years na, 2025. O, diba? So, kana lang view sa balaod. Ang akong isight ni mo parang magbaton ka o kaisog sa paggamit sa imong katungod. Panalitan ka ron. Vice versa ang sitwasyon. Ikaw ba na namatay ka? Dagagag property sa imong pag-ulitaw. Ang asawa nga buhi, pwede ba makasunod sa imong propiedad? Yes. Nga naman, compulsory heir ang spouse. Sigon sa atong balaod, kinsa man ang mga compulsory heirs. Ang giuna og enumerate diha ang surviving spouse. So, ikaw,
exclusive property, namatay na ang tag-iya, ikaw mao'y manununod. Ikay manununod. Ikaw kay sugot ka man po, siguro ka mangisog, wa nimo kuan gaduduha ka baka sa imong katungod, mao siguro na ang rason. Karong gibawi man sa ako sa igsuon siyang asawa ang balay ug ang yuta. Dili pwede mabawi. Na-reviewon ko lang ha. Makapanunod ba ang iyang bana sa bahin sa yuta siyang asawa sa pagkadalaga pa? O sa balay sa iyang asawa? Kay karong gibawi man sa igsuon. Ang tubag, yes, makasunod. Nera ang primero niya nga pagpresentar sa pangutana. Ang akong igagaw nga laki 25 anyos, na minyo sa dalaga 45 anyos. Wala sila'y anak. Namatay ang iyang asawa, tulo na katuig human sa kasal. So, ang problema mao ni kadtong iyang exclusive property. Now, basta ha, ang akong pautana, sutaa lang kung kanusa sila nagminyo. Okay? Kung naminyo sila na beyond 1988, August 3 of 1988, ang bag-o or modification sa property relationship sa baga magtiayon kining may tungod sa exclusive property applicable, makahimo kag invoke niya ini. Okay? Wala natin kung pananuguras din sa ato karong pagpadaguban sa atong tulumanon. Salamat talami sa inyong pagsunod kanunay, pagpaminaw sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa nga Nuda Veritas. Kadyo lang ha, kay akong tanaw ng ato nga hiskutanan unya karong gabi iba. Oo, sa ato programa nga Nuda ang ato ang kalipay nga mulahutay uwan ni Ma'am Girlie Walberto Swan. Ang tema mao ni ang garbo og sobrang pagmahal sa kagalingon nakababag aron ang ubang tao atong mahalon. Akong balikon. Ang garbo og sobrang pagmahal sa kagalingon nakababag aron ang ubang tao atong mahalon. Kini karong gabi no? Alas 6:30 dinhi sa Radyo Ultra. Sa nga sa tungkoyog, si J.C. James diri sa Pikas nga linya. Kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 dinhi sa ato sa Dakbayan, representante sa District 1 sa Cagayan de Oro, Timanina. Siya ang chairman sa Committee on Public Information sa House of Representatives. Kuyog po ni Aga Swan, padayon Pilipino, member sa City Council dinhi sa atong syudad. Magpasalamat mi sa inyong pagpaminaw ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Salamat og maayong hapon. Hikalimti ayaw. My idea of a perfect Christmas. Daghan ang kaayuhan